tayong mga kapatid na mga sumampalataya, yan, huwag po nating sayangin yung pinagpagalan ng mga nagturo sa akin. Maliban na lang talaga kung nagpabautismo tayo, no? Wala pa po tayong naunawaan. Diba? Siguro ay hindi naman nangyaring ganun kasi faith, baptism. Diba? Hindi naman pwedeng binautismuhan ka lang na wala kang pananampalataya. Dapat pag sumampalataya ka, dapat naunawaan mo yung aral. Diba? Yan, kaya ito pong sabi na Apostol Juan, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Diba ang sinasabi dito ni Juan ay mapasawalang kabulukan ng kanilang pagtuturo. Kung ang mga kanilang tinuruan ay walang pag-iingat sa sarili. Yan, hindi namumuhay sa pagiging Kristiyano, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yan, ang sinumang nagpatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Yan. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Yan. Kaya yan po mga kapatid, manatili po tayo lagi sa aral. Yan. Ang pagiging Church of Christ po natin, ang ating pananampalataya ay hindi dual o mas higit pa. Na hindi yan katulad sa citizenship na pwede kang maging American citizen, pwede kang Filipino citizen. Hindi pwede yung Church of Christ ako dito sa loob ng bahay-sambahan. Paglabas ko ay Katolik na ako. Bakit sinasabi ko kung Katolik? Aba ay nandun na sa mga gatherings ng Katolik. Nangunguna pa doon. Diba? Makikita mo na aba siya pa mismo yung MC doon, ang MC doon sa program ng party ng Katolik. Diba siya pa yung nagpo-promote doon, siya pa yung nag-a-announce doon. Diba? Kaya ito po yung palaala para miwasan din po natin yung sinasabi po natin pakikiapin sa banal na espiritu na meron po tayo. Yan, dapat tayo po nananahan sa aral. Hindi po dual yung ating religion. Pag Church of Christ po tayo ay manindigan po natin na tayo po ay Church of Christ. Yan. At ang katulad po nung nabanggit ko, at yun naman po yung palimit po na nangyayari. At minsan kasi dati din nagtatanong sa akin si Mrs. yung mga ganong sitwasyon. Sabi niya nung una kasi yung bago pala ng mag-asawa, a-attend ba ako sa misa? Ay natural, huwag kang umatin to. Nagtuturo tayo ng Ebanghelyo, ang katotohanan tapos sa atin. Gagawin tapos magsisermon yung pare ko, tapos kasama ka sa wisik-wisik. Ano, mamaya malagay ka pang cross ano. Diba? Hindi po ganun. Yan. Ang magiging lesson po sa atin yan, yung sinabi ni Apostol Pedro, bago muna ako tatalima sa tao, tatalima muna ako sa Diyos. Ay magtampo na kayo, kahit kaibigan ko kayo, magtampo na kayo kung ayaw kong umatin sa misa. Di ba? Pwede ako maging ninong o maging ninang ng anak ninyo, pero hindi ako atin sa misa. Yung pagkakaibigan natin, ay nandiyan yan. Yung pagiging magkumari natin, ay nandiyan yan. Pero kung pipilitin nyo ako sa misa, para sa seremonyas ng pare ninyo, at nakikita ko yung rebulto sa paligid at magkasama pa ako sa pagpipicturan niyan kasama ng rebulto ninyo, eh huwag na. No? Yan. Medyo masakit. In a nice way naman, wag po natin sasabihin na nakikita ko kasi yung mga nakasabit yung rebulto dyan, ganyan-ganyan. Hindi, in a nice way, sasabihin lang po natin sa kanila na bilang isang mananampalataya, kung mag-iiba man tayo ng pananampalataya, mag-iibigan tayo. Yan. Kung maaari, payag ako magninong o ninang ng anak mo, pero hindi po ako a-attend sa misa ninyo kasi yan po ay labag sa aral at pananampalataya po natin. Pero kung nasabi niyo po yung mga kapatid, sabay, magpupugay po ang nangaral sa inyo at mag-convert sa inyo. At lalo na po ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi nananahan ka sa aral. Kasi aral na yun eh. Diba aral po yun? Hindi po kata po yun. Hindi po kata yun. Anong sinasabi diyan? Sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral, ano pang sabi? Ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ay malamang. Diba? Hindi mo sinusunod kanyang utos, hindi ka sumusunod sa aral eh. Pero ang sabi dito, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at kayo din ng Anak. Diba? Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan. Sana po ay may natutunan po tayo. Kaya yung pagiging Church of Christ po natin ay hindi lang po nasusukat kung nasa bahay samahan po tayo, nasa bahay po tayo. Saan po tayo mapunta? Ano man pong sitwasyon, nasa trabaho man po tayo, eh pakita po natin sa kanila na tayo po'y nananahan sa aral. Alam niyo po, minsan kinadalins po tayo ng mga taga-sanlibutan. Sa totoo lang, ito pa ay isang halimbawa lang.
sinusubok po tayo sa ating mga pananampalataya. Pero alam niyo po mga kapatid, pag may kaibigan po tayo na hindi po natin pinaunlakan, na niyayaya po tayo sa gawain ng sanlibutan, ano na lang ang sasabihin niya sa atin? Sasabihin niya, huwag mo nang yayain, hindi mo talaga mapilit yan. Mananampalataya, huwag mo nang isama yan. Diba? Pero sa unang pagkakataon, pag niyaya ka niyan, pag alam na parang interesado ka ding sumama, yayain mo, sabi-happy natin, mamaya. Diba? Punta tayo sa patay. Patay sindi ang ilaw. Diba? O pag pinagbigyan mo isang pieces yan, diba? Wala ding pinagkaiba sa atin yan. Kristiyano lang yan sa pangalan. O tingnan mo, mas magaling pang sumayaw sa atin. Diba? Ganun yan eh. Pero pag once na nireject nyo po yan ng ilang beses, yung mga taga-sanlibutan na nagyayaya sa atin, huwag mo nang isama yan, kill nyo yan. Hindi talaga sasama yan sa atin. Kristiyano yan eh. Yun po yung magiging identity natin sa kanila kasi sa pag-reject natin sa kanila, hindi lang po sa pangalan. Yan. So nawa po ay may naunawaan po tayo at ang naging sistema po ng pag-aaral po natin ay kasama na po yung sermon, which is lahat naman po kahit ang sasabihin po natin sermon, that is part of the Bible studies. Ang sermon lang po talaga ay nakasentro lang lagi sa to encouragement, di ba, sa mga tagapakinig kung paano po yung sistema ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yan. At ang naging sistema lang din po dito ng tinatawag po nating Bible studies kasi ang pinupuntuhan po natin dito na minsan nakala po natin ay pangkaraniwan lang po yung ating ginagawa dahil uso naman, hindi po natin naiisip na yun po ay ang tawag natin dito, yung pagiging unfaithful po natin sa banal na espiritu na tinanggap po natin nung tayo po ay sumampalataya yung selyo ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 4, verse 30. Yun lang po, marami pong salamat sa taga-pakinig at nawa po ay ingatan po tayo sa mga susunod pang mga araw ng Panginoon Diyos at pagpalain. Yun lang po, marami pong salamat. Okay. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain ng pagsamba, kanina po ako ay natutuwa, lugod na lugod ang aking puso. Dahil sa bahagi po ito, ako'y nakarinig na maliliit na tinig, isang mga tinig ng anghel na kumakanta sa dakong ito. At ako po ay natutuwa dahil nais niyang ipahayag yung kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral. Nakakatuwa po pakinggan, kung kaya nais ko po, bago tayo magpatuloy ay muli ako makapakinig. Hindi lang sa mga maliliit na anghel, gayon din po sa ating malalaking anghel. Abitin po natin muna ang nagbibilang 11 bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Okay po, ready? Ready? Sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest of angels in glory. Praise and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus the God.
kaisipan.